Dahil nakikisa po tayo ang LTE sa Colorectal Cancer Awareness Month, kasama po natin ngayong umaga ang isang doktor na ibabahagi po sa atin kung ano nga ba ang uri ng cancer na ito at kung paano ito may iwasan. Nandito na po siya, Doktora Marie Dayon, tama ba? Dayon Sakdalan, colorectal surgeon for 14 years. Ang daming fans. May fan, ano ka na? May fan, ano ka rito? Good morning po sa inyo Good morning. lahat. Meron kayong mga fans dito. Mga Yes, may mga kabarangay tayo sa May mga likuran. katanungan sila mamaya. Lapit po tayo. Okay. So, Doc, maaari niyo po bang ilahad sa amin once and for all, ano po ba nga itong colorectal cancer? Okay, ang colorectal cancer ay bukol or abnormal growth dun sa ating gastrointestinal tract, particularly sa malaking bituka or colon or rectum or tumbong sa Filipino. So kapag may bukol dun sa area na yon ng ating bituka, colorectal cancer yon. So kung nasa colon, colon cancer. Kung nasa tumbong or rectum, rectal cancer. Yun. Yeah. So ang encompassing, 'di ba? All encompassing talaga yung colon at rectum natin, ano? So kayo po ang tamang, si Doc Marie po ang tamang doktor na maaari niyo pong puntahan, hindi ba? Okay. So paano po ba ito nakukuha? Genetic po ba ito o may predisposition Sa po ba? dieta po ba? Sa lifestyle po ba? Actually, maraming factors na na-identify para tumaas yung risk na magkaroon ng colorectal cancer. So, simulan natin yung mga hindi na natin mababago. Opo. Ito yung sa genes natin. Oh, Ito yes. yung non-modifiable factor. Kapag naipasa yun sa atin, ng ating mga magulang or mga ninuno, mataas na yung chance na magkakaroon tayo ng cancer na yon. So, galing dahil sa genes, predisposed na tayo magkaroon ng May growth predisposition, sa bituka or sa tumbong. Pangalawang non-modifiable is yung pag-edad or aging. So lahat naman tayo tatanda, di ba? So as we grow old, the chance to have that colorectal cancer or a growth dun sa bituka ay tumataas din. So yun yung non-modifiable factors. Pero meron din mga modifiable, yung pwede nating baguhin or palitan, kumbaga. So ito yung diet natin, yung pagkain natin ng mataas sa animal fat or yung mga karne or mga processed food, mga tosino, mga tapa, yung nabibili natin sa grocery, madali lang i-prepare. So Yung mga processed instant. food. Yes. Or yung diet natin mababa sa fiber. Hindi tayo masyado kumakain ng gulay, konting-konti lang. Tumataas yung ating predisposition to have colorectal cancer. So, diet yon. Pangalawa, lifestyle. So, kunyari, hindi tayo masyado nag-exercise, wala masyadong movement, maaari ding maging factor yon para tayo ay magkaroon ng cancer. Pangatlo, mga bisyo. Smoking, paninigarilyo, o kaya yung pag-inom ng alcoholic drinks. Pwede rin yung mag-contribute sa pagkakaroon nito. And then, sabi nila, kapag mas mataas yung timbang natin, maaari din tayong maging mas mataas yung chance Mas na prone to mas prone yung tinatawag natin na colorectal cancer? obesity. Oh. So, kailangan nating ma-identify yung mga risk factors na yon so we can do something about it and we can try to change our lifestyle so we can move towards healthier living. But not just colorectal cancer, kung obese ka, kahit anong cancer, maaari tayo maging prone to any kind of cancer. Actually, it's more the smoking that puts that at risk for all other cancers. But for obesity, at least for colorectal cancer, nakikita nila yung association. So, kailangan natin malaman yon para we can move towards being healthy, changing our diet, improving our lifestyle, our activities. Tama. Okay, Doc, eto na nga, itatanong ko na talaga to sa'yo dahil marami ngayon parang pabata ng pabata ang mayroong colon cancer or itong colorectal cancer. Ano po yung masasabi nyo doon? Actually, in general, tumataas na po talaga yung incidence ng colorectal cancer because it's a lifestyle disease. So ngayon po, base sa Globocan, pangatlo na po ito na most common cause ng cancer. Colorectal cancer po. Yes, ang number 1 po ay breast at ang number 2 po ay lung. So sa lalaki, number 1 ay lung, pangalawa na po ang colorectal. Sa babae, number 1 ang breast, pangalawa na po ang colorectal. Pero overall, pangatlo na siya. Sa atin po dito sa Pilipinas. Ganon din po yung statistics na nakikita natin.
Pero ang medyo disturbing is that mas marami na po tayong nakikitang may cancer sa colon or rectum na mas bata. Mas bata, oh. Mga ilang taon, Dok? Diba po ang sabi ko, pag mas tumanda, mas mataas yung chance ng Yes. colorectal. Pero ngayon, mas bata, mga 40, mga 30, nakikita na rin po natin yan. Nagkakaroon sila ng cancer. Let's talk about symptoms, ma'am. Ano pa mga symptoms ang kailangan natin bantayan? Dapat, so wag naman sana'y makita. Okay, so ang mga simptomas, pagbabago sa pagdumi. So kunyari, mahirap dumumi, humihilab yung tiyan, parang constipated, or biglang nagtataik tayo, tapos palipat-lipat, tapos tuloy-tuloy lang siya over time. Isang suspicion na yon na may problema sa bituka. Okay. Pangalawa, may dugo ang dumi. Okay. So, kunyari, dumumi tayo, tas parang may dugo or parang maitim. Maaari, no? Pero Fresh hindi blood naman or dark blood? pwedeng kahit ano. Kasi Oo. sinasabi natin, pag nasa rectum siya, nasa Fresh. bukanan na siya. So, Oo, maaaring fresh mas yun. fresh ang Oo. blood. Pero pag medyo mataas sa Pag nasa bituka, taas, dark. hindi masyado obvious yun. Oh, kala mo parte lang siya ng Kala ano. mo, ayos lang. Yes. Just like any other stools. But it can be already bleeding in the Okay. colon. Okay. So, changes in bowel habits, yung ating pagdumi na may dugo, yung mga constitutional symptoms, kunyari nangangayaya tayo, hindi naman tayo nagjejeta, o kaya parang mabilis tayong mapagod, yun ay mga simptomas na rin na maaring meron tayong cancer. So in short, my friend, sinasabi lang ni Doc, kailangan talaga lagi rin tayo nagpapacheck up sa mga doktor. Actually, Tama. meron po tayong screening. Ayan, go. Ayaw po nating hintayin yung mga simptomas na yan. Correct. Meron po tayong paraan para mag-prevent ng colorectal Tama cancer po. or ma-screen natin yung mga sarili natin nang wala pa tayong mga simptomas. So, maaari po natin gawin, magpa-test tayo ng stools. We call it fecal immunochemical testing. So, magsasubmit lang tayo ng stools, titingnan nila kung may dugo ang ating dumi. Another way of screening is colonoscopy or yung pagsilip Yeah. sa ating bituka at titingnan kung merong mga polyps, kung merong mga bukol, because if we are able to find polyps, we can remove them. Ito yata yun. And Binabanggit those Yes. polyps can later on grow Yun yun eh. into a malignant tumor. Sa akin, they found polyps kasi yearly yung aking endoscopy, so gastroscopy and colonoscopy, and may mga polyps eh. So, importante po makapture natin yun. Hindi po ba yung mga polyps na yun? Tama. Kaya ang colonoscopy ay isang form ng prevention because once they see the polyp, these polyps may be removed. Oo. So, hindi na-halt na natin yung growth na maaring mangyari. So do you suggest, Doc, After a na few years. yung ating annual exam ay isalin na yung colonoscopy? I mean, at what age ka dapat mag-uumpisa ng colonoscopy mo? Napakagandang tanong. Siyempre. So, ang screening age na natin for average risk, yung mga katulad po natin na wala hong history ng cancer sa family, at 45, dapat ho, nagpapa-colonoscopy na po tayo. Wala. So, kung kayo po yung mga 45 years old na po, gawin na po nating project. Yes. Na pag-ipunan ng konti at para magpunta na po tayo sa ating mga gastroenterologist lahat. at Oo. magpa-schedule na po tayo ng Yeah. colonoscopy. Yes. Pero other than colonoscopy, pwede din naman po kahit fecal test pa lang, Oo, doon pa lang. magawa na. Para at least mas mura siya, pero at least meron na tayong marker kung meron bang dugo ang ating dumi. Tama. Doc, ano yung mga mensahe nyo pa para sa ating mga kababayan na nanonood ngayon tungkol dito sa specificong cancer na ito? Well, at least for colorectal cancer, kailangan alam natin na ito ay isang emerging disease at Opo. nagiging mas madalas na ito nangyayari because of our lifestyle. Yes. Because of what we eat, because we decide not to move around and do some exercises, because we gain a lot of weight, because of stress as well. No? So we want to move towards healthier living. Yes. And then at the same time, if we have a way to do the screening at age 45 for average risk patients,
kailangan na natin i-subject yung sarili natin to any form of screening. Yan. So we need to consult our doctors so they can give us a proper counseling on what to do for screening for at least colorectal cancer. Tama-tama sa consultation, Doc, kasi may ilang katanungan quickly. May mga katanungan ating Sino mga man nanay dito. tatanong? Dito kayo, Tanong. Tanong kay Doc. Pangalan niyo po muna. Rowena Santiago po. Rowena, Ate Rowena, anong tanong mo kay Doc? Ay, Doc, meron lang po ang question. Yung magkakaroon din po ba ng colorectal cancer sa paglabas po ng almoranas po? Oh, magandang tanong yun, Doc. Doc, yung bilas ko po, yung Hemorrhoids. yung Hemorrhoids, bilas ko po, oo. may almoranas po siya. So, nagbablad po siya. Symptom po ba yun? So, Opo. Magkakaroon din po ba ng colorectal cancer? Tama. Okay. Ang hemorrhoids po ay hindi dahilan para Walang magkaroon ng cancer. Pero ang simptomas po nila ay pareho. Kapag ang hemorrhoids po ay malaki, maaari pong magkaroon May ng dugo laceration. ang stools Oo. natin. So, kapag ganun ho, magandang i-kumpirma sa doktor kung almoranas lang ba ang problema or baka meron pong ibang problema na nangyayari. Yung sa akin, Doc, H. pylori eh. Because of my food okay. shows, marami ko H. pylori, kaya ako predisposed sa hemorrhoids, sa almoranas. Oo. Okay. So, na-treat na po kayo para sa H. Yes, pylori may ng gamot po yun. antibiotics. Doc Conrad de Castro. Ayan, next question. Next question. Kayo, ma'am. Meron kayong tanong? Ano pong tanong ninyo? Pangalan niyo po muna. Janice po. Dennis. Ma'am Dennis, ano po ang inyong katanungan? Sige, balikan ko po muna kayo. Kinabahan siya. Oh, ma'am, question. Sino may question na ano na? Ayan, ito na, ma'am. Pangalan. Maribel po. Sige, go, Maribel. Doktora, pag mahilig po ba sa mga spicy foods po, may posibilidad po bang magkaroon ng ganun? Spicy food. Opo. Kung may- Oo, oo. ng cancer, ma'am. Okay, ang spicy food po, specifically, hindi po siya nagkakos ng cancer. Okay. Ang type of food, so kung spicy na processed, or maraming meat or animal meat or animal fat na spicy, then it becomes a risk factor para magkaroon ka ng colorectal cancer. At of course, it goes through time, di ba? Hindi yan, kumain ka ngayon, ay magkaka-cancer ako bukas. Yung paulit-ulit na insult dun sa ating bituka, yun yung nagiging dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng bone Oo. growth. Yeah. Ito si ma'am, may katanungan. Ma'am, pangalan po nila. Ay, Si Christina po. Ano po katanungan? Tanong ko lang, Doc, paano po yung sa myoma naman? Yung may myoma. siya. Kasi ako naman, nawala na yun. Kasi So, nga, iniisip mo baka maging cause yun ng cancer. Baka bumalik. Ang myoma po ay benign na growth sa ating matres naman, uterus. So magkaiba po ang matres sa bituka. So wala pong relasyon kung may myoma ka at magkakaroon ka ng colorectal cancer. Ayun. Kayo, ma'am, ang tanong nyo. Pangalan po muna. Mary Rose po. Yes, anong tanong po? Good morning po, Doktora. Paano po mape-prevent po yung colorectal cancer po? At may age po ba yon nag-start? Okay, nasabi na po natin, Yes. as we grow old, mas tumataas yung chance na magkaroon tayo ng colorectal cancer. So ang importante siguro, we know that at 45, wala tayong cancer sa family, hindi tayo nagkaroon ng inflammatory bowel disease. Average risk lang tayo. Maganda at 45, mag-start na ng any screening procedure or test. So we can start with just a fecal test, and if there is blood in the feces, then, importante po, move towards a colonoscopy para makita ang bituka, ma-examine, at kung merong polyp, matanggal, or kung may bukol, magkaroon agad ng biopsy iyon. Hello po mga Kanet 25! Si Kuya Tony Pet po ito mula sa Love, Tony Pet and Everything. For more Love, Tony Pet and Everything updates, just click on our subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook. Magkita-kita po tayo!